Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang bagay na halos araw-araw nating ginagamit sa kusina, ang mantika. Ligtas ba ang ginagamit mong mantika? Ang akala nating vegetable oil ay healthy kasi galing daw sa gulay. Pero sa likod ng label na yan, maaaring may nakatagong panganib na unti-unting sumisira sa ating kalusugan. Tara't alamin natin, alin ba ang mga mantikang dapat iwasan at alin ang tunay na ligtas at makakatulong sa ating katawan. Ang mga tinatawag na synthetic oils o industrial seed oils ay mantikang dumaan sa matitinding proseso para lang ma-extract ang mantika mula sa maliliit na buto. Kabilang dito ang canola oil, soybean oil, grapeseed oil, corn oil, sunflower oil, at maraming mantikang nakalabel lang bilang vegetable oil. Karaniwang ginagamit ito dahil mura, kaya laganap sa fast food, lutong bahay, at mga processed na pagkain. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang mga oil na ito ay dumaan sa chemical extraction, kadalasan gamit ang solvent na hexane na galing pa sa petrolyo, mataas sa omega-6 fatty acids, particular ang linoleic acid. Ayon sa Dr. Artemis Simopoulos, 2002, ang sobrang omega-6 fatty acids sa diet, kung hindi nababalance ng omega-3, ay nagdudulot ng chronic low-grade inflammation. At ang inflammation ay konektado sa heart disease, type 2 diabetes, obesity, at ilang uri ng cancer. Marami ang naniniwala na vegetable oil ay healthy kasi nga gulay daw. Pero ang totoo, ang vegetable oil ay isang marketing term lang. Kadalasan, ito ay halo ng canola, soybean, corn, at sunflower oil. Lahat ay industrial seed oils na highly processed at rich sa omega-6. Kaya sa tuwing ginagamit mo ang vegetable oil sa pagluluto, para ka na ring gumagamit ng synthetic oil na pro-inflammatory. Ngayon, paano naman ang palm oil? Ang palm oil ay hindi seed oil. Ito ay galing sa bunga ng palm tree. May dalawang uri ito. Crude red palm oil, natural at may taglay na antioxidants, gaya ng tocotrienols at carotenoids. Refined palm oil, dumaan na sa processing at kadalasang gamit sa instant noodles, margarine, at processed snacks. Ayon sa isang pag-aaral sa Global Health Perspectives 2020, ang refined palm oil, kapag sobra-sobra ang intake, ay maaaring makaapekto sa blood lipids at metabolism. Pero ang unrefined palm oil ay may potensyal na protective effect dahil sa antioxidants nito. Sa madaling salita, hindi lahat ng palm oil ay masama, pero piliin ang hindi processed at gamitin sa katamtamang dami. Ngayon, aling mga mantika ang tunay na ligtas at nakakatulong sa kalusugan? Ito ang mga naturally occurring oils, galing sa prutas o mani at hindi sa buto. Kadalasan, cold press at hindi dumaan sa chemical extraction. Kasama rito ang extra virgin olive oil, EVOO, avocado oil, coconut oil, at macadamia oil. Bakit naging safe ang mga ito? Ang olive oil, lalo na ang extra virgin, ay mayaman sa monounsaturated fats at polyphenols na may anti-inflammatory effect. Ayon sa pre-dimed study, ang olive oil ay tumutulong sa pagbawas ng risk ng heart disease. Ang coconut oil naman ay mataas sa saturated fats, lalo na ang MCT o medium chain triglycerides na madaling gamitin ng katawan bilang enerhiya. Isa pang mahalagang factor ay ang smoke point ng mantika o yung temperature kung saan nagsisimula itong umusok at masira ang chemical composition. Kapag ang mantika ay na-overheat o paulit-ulit na ginagamit, hindi lang basta bumabaho o umuusok ito. Nagkakaroon na ito ng tinatawag na oxidation at dito nabubuo ang mga carbon-based toxic compounds tulad ng acrolane na itinuturing na posibleng carcinogen. Narito ang mga smoke point comparison. Avocado oil, merong smoke point na 270 degrees Celsius, isa sa pinakamataas. Excellent para sa frying at grilling, stable at high heat. Coconut oil, refined, merong smoke point na 230 degrees Celsius. May sapat na stability sa high heat dahil sa saturated fats. Suitable sa sautéing at shallow frying. Olive oil, EVO,
merong smoke point na 190 to 210 degrees Celsius. Mas mababa ang smoke point, pero ligtas pa rin sa medium heat. May polyphenols na antioxidant canola oil, refined. Merong smoke point na 205 degrees Celsius. Katamtaman ng stability. Mataas nga ang smoke point, pero prone sa oxidation dahil sa polyunsaturated fat content. Grapeseed oil ay merong smoke point na 215 degrees Celsius. Mataas ang smoke point pero highly unstable at prone sa oxidation dahil sa mataas na linoleic acid, omega-6. Kahit mataas ang smoke point ng ilang seed oils, madaling silang ma-oxidize. Kaya hindi rin sila ligtas, lalo na sa paulit-ulit na pag-init. Sa madaling sabi, mga cooking oils na madaling mag-oxidize na may masamang epekto sa kalusugan ay ang mga sumusunod: canola, soybean, grapeseed, corn, at vegetable oil, refined palm oil, at seed oils na dumaan sa matinding processing at mataas sa omega-6. Mas safe na mga cooking oil ay extra virgin olive oil, avocado oil, coconut oil, at macadamia oil. Mahalagang isaalang-alang din ang smoke point at huwag paulit-ulit gamitin ang mantika. Alalahanin natin, ang mantika ay hindi lang pampalasa sa luto, kundi bahagi ng ating pang-araw-araw na kalusugan. Kung mali ang mantikang gamit mo, kahit healthy pa ang ulam mo, maaaring makompromiso ang kalusugan mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa pamilya at kaibigan. Maging mas matalino sa kusina dahil dito nagsisimula ang tunay na healthy lifestyle. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na kaalaman.